pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayong inuusalan. Dahan-dahan nilang pinatatanggap sa atin na ang paglalapastangan nila sa karapatan natin ay gagamitan nila ng dahas. Nakita naman natin yung dahas na ginamit sa ating vice-presidente. At nakikita din natin na ginagamitan na rin tayo ng batas para mag-impose ng dahas. Ang tawag dito, lawfare. Yung paggamit ng batas para girahin ang sariling tao. Tignan ninyo, kung sandata natin sa saligang batas ang karapatan magsalita at magpahayag, bakit gusto ni Congressman Barbers na magsumbong sa NBI tungkol sa mga ordinaryong mamamayan na nagsasabi ng kanilang hinanakit? Hindi lahat ng ordinaryong mamamayan ay aware dun sa mga limitasyon ng batas. Kung kaya't sinasabi ng Korte Suprema, protektado tayo pag nag-criticize tayo sa ating mga opisyalis tungkol sa kanilang trabaho. Pag tayo nakakapuna sa ating mga kongresista tungkol sa nagmimistulang pagmamalabis o dun sa tingin natin ay pagmamalabis sa ating mga ordinaryong mamamayan, protected speech yan. Bakit ginagawa ni na Congressman Barbers ito sa atin? Kasi nasasaktan sila. Nasasaktan sila sa paggamit natin ng pukot-tanging sandata na ginagawa ng ating saligang batas. Yung ating pagsasalita, minsan kahit yung pag-joke natin sa social media, valid criticism yan. Totoo naman masama yung grammar ng isang kongresista dyan. Sinungaling ba tayo pag sinasabi niya naman siya? Sinungaling ba tayo pag sinasabi natin na bakit kayo kung ano-anong sinasabi ninyo na nakakasakit, na nakakabastos, pero yung resource persons, pinupusalan nyo naman. Bakit nyo pa pinapupunta yung mga resource persons ninyo kung yung salita nila ay kukontrolin nyo din? Hindi impormasyon ang hinahanap nila. Gusto nila, yes men. Gusto nila, nakikita naman din natin kung paano nila ginigipit yung mga resource persons para magsalita sa mga gusto lamang nilang marinig. So, under attack ngayon, ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Kung katatawa naman talaga, ano yun? Bawal tayo tumawa? Kung mali-mali naman talaga sila, kung oppressive sila, bawal munahin. Kailan nangyari yun? Martial law na ba? Parang playbook ni martial law man. Ang diferensya lang, panahon ni Marcos, tumututo yung Kongreso. Dito, panahon ni Marcos Jr., kakampi niya ang Kongreso. At kung anong ginagawa ng Kongreso sa ating ordinaryong mamamayan, kung hindi magsasalita ang presidente para ipagtanggol niya ang karapatan natin, bakit pa siya nag-presidente? Ayaw nilang masaktan at gusto nila tuloy-tuloy yung pag-uupo nila sa kanilang napakalambot na mga upuan. Na binili ng pera ng taong bayan. Ituloy natin ang kritisismo. Ituloy natin ang diskurso. Ituloy natin yung pagpumuna sa mga kawani ng gobyerno at opisyalis ng gobyerno na nag-e-enjoy sa sweldo na pinabayaran natin. Alam nyo, kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng buwis. Bumili ka ng isang pirasong candy, may buwis yan. Yes. Tapos, gumagawa sila ngayon ng panibagong Queen Committee. Queen Committee? Na ngayon. Iniimbestigahan daw nila kung bakit mahal ang presyo ng pagkain. Only in the Philippines! 2 taon na natin tinatiyapanawagan yan. Tumataas ang presyo ng pagkain, pero tuloy-tuloy kayo sa panglipit ng Vice President. Anong kinalaman ng panggigipit kay Inday Sara
sa presyo ng bigas na pinangakong 20 pesos per kilo. Bukod pa dyan, sinabi na ni DP Inday, alam pala nila na hindi kaya yung 20 pesos kada kilo, pero ipinangako pa rin sa atin. Okay lang pala magsinungaling pati sila, di ba? Kung nagkabaliktad at tayo yung nakaupo sa Kongreso at nagsabi silang kaya ang 20 pesos ng bigas, pwede sana natin silang ipakuntim. Yeah. Paalala lang, kaya sila nakaupo ay dahil sa atin. Yes. Kaya sila may power ay dahil sa atin. Ang tawag dyan, tayo yung sovereign. Yes. Bakit? Nung mga panahon ng may mga hari, ang power nila galing daw sa Diyos. Ah, Ngayon, sa panahon ng demokrasya, ang power ng Diyos napunta sa tao. At ang tao ang nagkagawad ng autoridad sa ating mga kawani at opisyalis ng gobyerno. So kung nakaupo sila, gawa ng ating tiwala, paano na yan pag nawalan tayo ng tiwala? Legal ang paggamit natin ng ating boses, ng ating accounts sa social media. Legal itong nakatayo tayo dito sa tabi ng kalye at nire-reklamo ang tuloy-tuloy nilang operasyon. Habang ginagawa nila yung kanilang pag-aayuda, nawawalan ng serbisyo ang gobyerno. Yung ayuda na yan, meron silang pinagkuhaan. At yung pera na pinagkuhaan nila ay dapat nilalaan para sa serbisyo sa taong bayan. After all, it's our money, di ba? yes. Pera natin, itinransfer nila doon from public works, from education, from health, from criminality, from law enforcement, at binigay sa mga congressman para mag-distribute bilang ayuda. Ibig sabihin yan, less ang government services. Bawas ang serbisyo ng gobyerno para sa atin. Bawas yung pagkakataon na ma-address ng ating mga kapulisan ang kriminalidad. Mas interesado sila na maglagay sila ng mga pulis na nakabantay sa atin. Kesa nandun sa labas sila at naghuhuli ng mga gun pusher. Tayo pa talaga ang tinutukan. Wala na sila ngayon mag-poser dahil mismo sila mayawak. Magali na yung poser. So ano na yun ang sinasabi nila? Pag nagsalita tayo, inciting to sedition daw yun. Pagka nag-criticize daw tayo sa ating mga opisyalis, inciting to sedition, okay. Gusto nila ng ganyanan, pues, ililimita natin ang kritisismo natin doon sa tunay nilang ginagawa. Mas masakit yun. Bakit? Eh kasi nga, totoo naman na masama ang grama ng isang kongresista dyan. Sinasabi natin, kahit totoo, walang inciting to sedition. Kung pinapahayag natin, yung nakikita nating ginagawa nila. Anong ginagawa nila? Nanggigipit ng resource person. Yes. Namimilit ng salita, namimilit ng sagot. Tignan niyo yung ginawa nila kay Atty. Laika. Ayaw lang nila yung sagot, ibabiyahe sa Women's Correctional. At tinatago sa atin. Ililipat siya sa gitna ng gabi. Ano akala niya? Akala nila hindi tayo maninindigan. Kaya tayo nananawagan. Kaya tayo nagpapunta ng mga tao sa Congress at sa veterans kasi tayo ang saksi. Tayo po ang sumasaksi sa kanilang mga mali. Ang mga krimen na ginagawa nila ay nangyayari sa dilim. Nangyayari ng patago. So dapat nagsasalita tayo kasi naninindigan at sumasaksi tayo sa mga mali nilang ginagawa. Hindi po inciting to sedition pag nagsasaksi tayo sa kanilang pagmamalupit. Tandaan po natin, itong pagpupulong kahit maliit na grupo ay isang malaking mura sa mukha nila.